PNP sa Reporter's Notebook. In all, there is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. Matapos ang 2 dekada, mga suspects sa Visconde Massacre acquitted. Kung sa mga tao ho na iniisip ay ako'y may kasalanan talaga dito, isa hong dasal lang hiningi ko na yung may kasalanan parusahan. Sana yung mga huwis na magsiboto yan para makwit. Huwag patulungin ng Panginoon Diyos para ewan ko kung may mga konsensya huwis nito. At ang papataas na krimen sa ilang lugar ngayong Kapaskuhan. Ganito kakulay ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Humigit kumulang 60 bilyong piso nga raw ang ginagasta ng mga Pinoy tuwing Pasko. Malimit para sa pagkain at regalo, ayon sa isang pag-aaral. Dahil malimit ang insidente ng pagnanakaw kapag Pasko, ginagamit na ang salitang Christmas crimes bilang tawag sa mga krimeng nagaganap pag pumatak na ang Burr months. Kasama rito ang hold-up, snatching, salisi, at iba pang uri ng pagnanakaw o crime against property. Halimbawa, sa videong ito na nakunan gamit ang digital camera, makikitang sinusundan ng suspect ang babaeng biktima pababa ng overpass. Palihim na ipinasok ng suspect ang kamay sa bag ng babae at kinuha ang wallet nito. Samot-saring modus operandi rin sa loob ng establishmento ang nahuli gamit ang CCTV o closed-circuit television. Sa videong ito sa loob ng mall, 2 lalaki na miyembro ng salisigang ang umaaligid sa biktima. Nang malingat na ito, kinuha agad ng lalaki ang gamit, itinago sa likod ng kanyang bag at mabilis na umalis. Sa mga inireport na krimen sa PNP, makikitang hindi gaanong tumataas ang krimen pag dumadating ang Burr months. Pero ito raw ay dahil hindi naman nagre-report ang lahat ng nagiging biktima ng krimen. Historically, when it reaches the Burr months, there's a increase in the number of crime incidents, particularly crime against properties. Ito ay sa dahilang mayroon tayong available na pera o cash na nagsisirculate sa community. Tuwing Pasko, isa ang Divisoria sa pinakadinadayo dahil sa murang produkto na pangregalo. Kapag Disyembre, aabot sa 5 milyon ang mga parokyanong bumibisita dito araw-araw. Ngunit kasabay daw ng pagdami ng mga tao sa mga pampublikong lugar ay ang pagdami din ng mga krimen, partikular ang mga insidente ng pagnanakaw. Dito pa lang sa Maynila, higit na sa 1,500 insidente ng krimen ang naitatala magmula nang mag-umpisa ang Burr months. Karamihan sa mga ito ay insidente ng snatching at salisi. Katulad na lang dito sa Divisoria, ayon sa pulisya, 10 katulad na kaso ang naitatala kada araw. Pag ang mga ganitong panahon, syempre, laganap ang mga mandurukot. Hindi ka ba natatakot sa kaligtasan mo kapag ka pumupunta ka sa mga ganitong lugar na siksikan? Hindi naman po. Kasi po hindi naman kami nagdadala ng mga cellphone kasi nga mga mandurukot. Oo. Tapos yung saktong pera lang yung dala namin. Pero kunyari, medyo suspicious yung mga taong nasa paligid mo. Anong ginagawa mo? Lumalayo na. Lumalayo ka na lang. Ganitong panahon din ang inaabangan ni Jojo. 12 taon na raw siyang hold-upper. Miyembro siya ng Estribo Gang, grupo na nang-hold up ng mga pasahero ng jeep. Tuwing Kapaskuhan daw, sumisigla ang operasyon ng kanilang grupo. Habang nakasakay po kami, may isa pong papara. Sabi magdideklara kami ng hold up. Yun, saka namin dilumasin lahat. Minsan, pagka ako mag-isa, nangangalawit ako ng babae, tinututukan ko sa ibang lugar. Tapos minsan nangaharang kami ng sidecar, mga yung pasahero kinukuha na namin. Pagpasok ng Burr months hanggang Pasko, dumodoble raw ang kinikita ni Jojo. Puna niya, marami sa kanilang biktima ang hindi naging maingat. Text sila ng text, kahit alam na nilang tinitignan na sila ng masama. Yun. Kaya dun, kami, halos dinidemonyo na halos kami.
na gumawa ng masama. Dahil alam namin malaki makukuha namin sa kanya. Saan mang lugar, basta't may pagkakataon, sinasamantala daw ng mandurukot. Sa mga bus, uso rin daw ang nakawan. Isang bagong modus nga ang tinatawag nilang Escobador Gang ayon sa PNP. Alam nila na sa panahon ng Kapaskuhan, marami tayong mga party na pinupuntahan. Yung spotter nila ay tinitingnan sa loob ng bus kung sino yung natutulog. At may lalapit dyan na may daladalang bag. Tinatawag natin sila Escobador kasi kinukuha nilang lahat yung gamit ng taong natutulog. Ayon sa Monitoring Device Force, isang non-government organization, nagpakalat naman ng mga pulis ang PNP. Ngunit sadyang may kakulangan daw sa bilang ang ating kapulisan. Ideal ratio ng PNP ay 1:500. Sa ngayon ay meron tayong ratio is 1:1000. You could just imagine sa 1,000 katao, isang pulis lang ang nagbantay. Maging sa maliliit na establishmento, umaatake ang mga magnanakaw. Sa isang restaurant naman, ganito ang estilo ng Dukot Gang. Sa videong ito, kitang-kita kung paano tumabi ang isang lalaki at isang babae sa likuran ng biktima upang pasimpleng dukutin ang bag nito, saka biglang aalis. Sa isang opisina naman sa Makati, naaktuhan sa CCTV ang isang lalaking pumasok habang nagla-lunch break ang mga empleyado at mabilis na tinangay ang isang laptop. Sa mga lugar tulad ng malls, iba naman ang estilo ng mga magnanakaw. Ayon sa isang in-house detective ng isang mall sa Maynila. Yung buntis, paano naman na nag-ooperate ang mga buntis na mandurukot? Ganon din, yung pag may halimbawa sa isang tindahan ganito, siksikan, ganon siya. Tapos pag may nakita siyang namimili ditong may bag, ganon ang gagawin niya. Magkano to, then nagbubukas na yung kamay niya ng bag. Tapos pag dukot niya, tapos babanggain niya ang konti, tapos pag nakuha niya, alis na siya. Nakuha na naman ng CCTV ang 8 armadong lalaki na nanloob sa isang auto part shop sa Maynila. Nakuha na naman ng CCTV ang 8 armadong lalaki na nanloob sa isang auto part shop sa Maynila. Mahigit kalahating milyong piso ng mahalagang gamit ang natangay. Pero hindi lang sa labas at mataong lugar pwedeng masalisihan. Maging sa 4 na sulok ng inyong tahanan, pwede ka ring maging biktima. Balikbayan galing Canada si Aling Esperanza. Namamalengke siya nang may nakipagkaibigan na isang babae. Doktor ang pakilala nito. Matapos makuha ang kanyang tiwala, pumayag daw siyang dumalo ito sa pa-blessing ng kanilang bahay. Pero habang abalang pamilya, nakasalisi daw ang bisita nang makapanhik sa second floor. Hinanap ko kaagad yung aking portamoneda na nakapatong doon sa malapit sa panahian ng nanay ko. Sabi ko, wala ang wallet ko. Sabi ko, asan ang portamoneda ko? Wala. Sabi ko ganoon. 35,000 pesos at iba pang mahalagang gamit gaya ng credit cards ang natangay kay Esperanza. Sa pulisya, kinilala ang kanilang bisita na si Milagros Espinosa, veteranong miyembro ng Salisigang. Ayon sa Special Task Force ng Citizens Crime Watch, isang non-government organization na tumutulong sa pagpapababa ng crime rate sa bansa, mas may iwasan sana mga insidente ng pagnanakaw kung may hiwalay na patrol division ang kapulisan. If we have a patrol division, an office wherein focusing on patrolling our community, patrolling the major stricken areas or crime stricken areas, I think we could do some more effect on the preserving peace and order sa community natin. Bawat police station has a patrol unit. Ang ginagawa natin, mas marami tayong kapulisan nilalagay. And we try to cover more areas, giving priority dun sa mga lugar na kung saan mas marami pong tao. Sa tala ng PNP, aabot sa halos 8,000 bilang namang mobile patrol units nila. Tila sapat naman para sa mahigit 1,500 police stations sa buong bansa. Sa huli,
malaga pa rin raw ang partisipasyon ng mamamayan. Payo ng pulisya, hanggat maaari, iwasan ang magdala ng malaking halaga. Hindi natin may iwasan na magdala ng pera o malaking cash, huwag natin lagay sa isang lalagyan, pag-iwaiwalay natin. Mas malapit sa ating katawan, mas nararamdaman natin kung mayroong ibang kamay na dumudukot doon sa ating wallet o sa ating pitaka. Dapat din maging mapagmatsyag at alerto kapag nasa lansangan. You walk against the flow of the traffic, yung vehicular traffic, kasi nakikita mo sa harapan mo yung mga sasakyan. Ang ginagawa po ng mga riding in tandem, mangi-snatch ng bag mo, galing po sa likod nyo dahil unaware kayo. Do power walk. Power walk is walking faster than the normal rate. Ngayong Pasko, doble na pag-iingat, maging alerto at mapagmasid sa paligid. Kasabay nito, mas mapaigting pa sana ng mga otoridad ang pagtupad sa kanilang tungkulin. Dahil ang pinagsamang pwersa ng pulisya at mamamayan, mas mabisang solusyon pa rin sa pag-iwas sa krimen. Para i-report ang anumang uri ng krimen, tumawag sa 117. Maaari ding kontakin ang 24-hour PNP hotline sa numerong 723-0401 o bumusita sa pinakamalapit na police station. In all, there is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. Ewan ko kung may mga conscientious na. Wala na. Wala na. The majority is questioning the quality of witnesses presented. Jessica Alfaro being an NBI agent and not really an eyewitness. In all, there is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. We not only wished, but we had faith. We had faith not in man, but in God. Pakabigat po. Kami pinapapasan mo sa akin. Isa sa pinakamalagim at pinakakontrobersyal na kaso noong dekada 90, ang karumal-dumal na pagpatay sa mag-iinang Visconde. Tinaguriang Visconde Massacre. June 30, 1991, natagpo ang walang buhay sina Estrelita na nagtamo ng 13 saksak, anak na si Carmela na may 18 saksak at ang bunsong si Jennifer na nagtamo ng 19 na saksak. Ang mahabang pakikipagbuno sa kaso, sinundan at inabangan ng publiko. October 1991 nang arestuhin ang 6 na miyembro ng Akit Bahay Gang bilang suspect sa massacre. Pero noong March 1992, dinismiss ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. June 1993 naman nang mahuli ang ikalawang pangkat ng mga suspect. Pero agad din silang pinakawalan dahil pa rin sa kakulangan ng ebidensya. 4 na taon matapos ang karumal-dumal na krimen, June 1995, lumitaw si Jessica Alfaro, ang binansagang star witness ng kaso. Agad itinuro ni Alfaro ang mga taong may kinalaman umano sa krimen. Hubert and Carmela has this parang communication from eye to eye. Kinabibilangan ito ni na Hubert Webb, anak ng dating senador na si Freddie Webb, Antonio Tony Boy Lejano, anak ng aktres na si Pinky De Leon, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Pike Fernandez at Joey Fillard. Lahat galing sa prominenteng pamilya. Kinasuhan ng rape with homicide ang mga akusado at agad ikinulong. January 1996, hiningi ng panig ng depensa na ipawalang bisa ang mga testimonya ni Alfaro. Magkasalungat daw ang mga pahayag nito sa dalawang sinumpaang affidavit. This incident happened on June 30. 16 days na nga-checkin natin. Naglabas din ng mga saksi ang kampo ni Webb na nagsasabing nasa Amerika ito ng mga panahong nangyari ang krimen. Sa kabila nito, January 2000, makalipas ang halos isang dekada, This court hereby finds all the principal accused guilty
beyond reasonable doubt that the crime of rape with homicide. Guilty ang naging hatol ng Parañaque Regional Trial Court. Kalakip ang parusang habang buhay na pagkakabilanggo sa pangunahing akusado at 11 taon namang pagkakakulong sa dating pulis na si Gerardo Biong bilang accessory of the crime dahil sa pagsunog sa ilang mahahalagang ebidensya. Inapila ang desisyon sa Court of Appeals, pero 2005 nang katigan ng korte ang naunang desisyon. Hanggang sa iakyat ang desisyon sa Korte Suprema, Abril ngayong taon. Hiniling ng kampo ni Webb na magsagawa ng DNA testing sa semen sample na nakuha sa katawan ng biktima. We already wanted the DNA because yung DNA will prove that he has nothing to do with the crime. Tataka ko sa ating Supreme Court kung bakit nabigyan ng paintulot na ma-reopen yung case. Kauna-una ang kaso kung saan nabuksan ang kaso ng dahilan lamang sa ganitong petition. Lalong uminit ang kaso nang napabalitang nawawala ang semen sample. Mas maganda siguro tanungin din ninyo ang prosecution kung na-offer nila as evidence yung specimen. Kasi wala akong matandaan eh. Yung mga iba kong kasamahan, tinanong-tanong ko rin, wala din daw silang matandaan. Habang hinihintay ang desisyon, napalaya naman si Biong noong nakaraang buwan matapos nitong makumpleto ang sentensya. Ngayong araw, ibinaba ng Korte Suprema ang pinakahihintay na desisyon. Sa huling gulong ng laban sa kaso, In all, there is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. napawalang sala si Hubert Webb at ang 6 pang mga akusado. Finally, yung bata na walang kasalanan ay mapapalaya na. Kaagad ding nagbigay ng pahayag si Hubert Webb pagkalabas ng bilangguan. 15 taon namin tinanggap. Kaya talaga nagpapasalamat kami na lumabas silang katotohanan. Napatawad ko sila kasi problema nila yun sa kanya, hindi ko na problema yun. Sila naman ang haharap din. Lahat tayo may husga sa atin. Lahat yun haharapin natin. Kung sa mga tao na iniisip ay ako'y may kasalanan talaga dito, isa hong dasal lang hiningi ko na yung may kasalanan parusahan. Pero para sa ama nito, hindi na maibabalik ang mga panahong nasayang habang pinagdusahan daw nito ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Yung pinagdaanan ng anak ko, I hope nobody will go through this experience. This is a travesty of justice, no? Pero kung ang pamilya Webb tila nabunutan na ng tinik. Si Mang Lauro Visconde halos sumabog ang puso matapos marinig ang desisyon ng Korte Suprema. Sana yung mga wish na magsiboto yan para ma-acquit. Huwag patulungin ng Panginoon Diyos para ewan ko kung may mga konsensya wish nito. Ewan ko. Tila nauwi raw sa wala ang halos 2 dekadang pakikipaglaban para sa hustisya. May tiwala pa po ba kayo sa Diyos? Ala na. Ngayon nga gusto kong tanongin ng taong bayan na kung sila meron pa tiwala sa ating justice system sa kabila ng mga pangyayari. Kasi I know that they are all supporting this case at least to find out the real truth. Ayon kay Raquel Di Malanta, isang human rights lawyer, sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema parehong naagrabyado ang magkabilang panig. Parehong partido ay naagrabyado dito. Si Lauro Visconde, ang kanyang pamilya. Ang mga akusado din ay naagrabyado sapagkat 15 taon ang ninakaw mula sa kanilang buhay. Hindi rin daw sana humantong sa ganito katagal ang kaso kung naging maingat at wasto ang pag-iimbestiga ng mga otoridad. Ang ating mga tagapagpatupad ng batas na dapat ay siyang nangangalaga sa ating kapakanan, kagalingan, katahimikan, ay siyang gumawa ng mga paraan upang mabigo ang katarungan. Bakit? Sila ay nag-present daw ng, at ito'y ayon sa Korte Suprema, ng isang witness na hindi kapani-paniwala. Ayon naman sa dating NBI Director na si Efimaco Velasco, tila minadali ang investigasyon ng humawak ng kaso kaya naging ganito ang desisyon ng Korte Suprema. Minsan minamadali natin, ano?
just to write it finish. Manyari masyado ang demand dito. Pag hindi mo nagawa dito, you will be, there will be a persistent inquiry, questions on the capability of the agency. Pero ang mas nakakagulat, tila kaunti na lang ang tsansa ni Mang Lauro Vizconde para mahanap ang tunay na may sala. Ayon kasi sa revised penal code, may prescriptive period lang ang mga kaso para mahanap ang mga akusado. Ito ang panahon na maaaring magsampa ng kaso kapag nadiskubre ng isang krimen ay naganap. At kapag lumampas na ang prescriptive period na ito, ay hindi na maaaring pang magsampa ng kaso. Sa kaso ng Vizconde, kapag umabot na sa 20 taon ay hindi na maaaring magsampa ng kaso. Sa susunod na taon ay eksaktong 2 dekada na ang kaso ng pagpatay sa Vizconde. This is a challenge. It's a challenge to them na ipursige ang kaso na merong justisya makakamit ang isang tao. The majority is questioning the quality of witnesses. Sa kaso ng Vizconde Massacre, 2 panig ang humihingi ng katarungan. Nakalulungkot lang isipin na sa gitna ng banggaang ito, marami ang nagdurusa at nasasayang ang buhay. Nakamit man ng isang panig ang para sa kanila ay hustisya. May ilan na patuloy naghihirap dahil sa anila'y kawalan ng hustisya sa bansa. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.